Magandang hapon po sa bawat isa sa atin dito po sa Rema Pills. Muli po ngayong hapon ay tayo po ay magba-Bible study. Ayan, so sa ating pong lahat, ang pinag-aaralan po natin pang 2 weeks na po ay ang title po ng Bible study natin ay Most People Start the Race, Few Finish It. Ayan, sabi niya doon, most people start the race, few finish it. So, sabi nga po ni Pastor Benny Hinn, hindi daw po yung ganda ng simula ang yung titignan natin, kundi yung paano po ba natin tinapos yung sinimulan po natin. So, sa atin, sa number 19 na po tayo, sabi po dito ay receives the crown. Ayun, eternal reward promised. Ayun po, sabi niya, number 19, most people start the race, few finish it. Number 19 po ay receives the crown. Okay, basahin po natin dito sa aklat po ng James or Santiago sa chapter 1, sa verse 12. Ang sabi po dito, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Okay, dito po sa verse na binasa po natin sa Book of James, tinawag ng Panginoon na ang tao daw po ay mapalad. Sino yun? Yung nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sabi niya, most people start the race, few finish it. So, sa atin po, kailangan natin na piliin po natin ang tayo po ay manatiling matapat sa kabila po ng mga pagsubok. So, maging matapat po tayo na magpatuloy. So, sa atin, may mga iba't ibang hadlang po tayo na mararanasan sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. So, kahit na hindi nga po spiritual man pong bagay na sinimulan mo, pag-aaral, kapag ka ikaw ay nag-enroll na, ang ganda-ganda ng simula mo, pero after that, magkakaroon ka ng iba't ibang struggle po, doon sa pag-aaral mo. So, ngayon, lalo na po dito sa atin, sa buhay spiritual po natin, sa ating paglilingkod sa Panginoon, ay, sabi nga, marami ang gustong magsimulang maglingkod sa Panginoon. Andun po yung, nag-start na sila ng pakikipagrelasyon sa Diyos, pero hindi po nila, yung iba, hindi po nakakatapos doon po sa kanilang takbuhin, maging yung kanilang ministry or yung paglilingkod po, maaaring nag-start siyang magpastor, nag-start siyang mag-worker, mag-missionary, pero hindi po nakakatapos yung iba. So, dito po, ang sabi niya, most people start the race, few finish it. So, sabi po sa binabasa natin, maging matapat po tayo. Sabi niya, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Bakit daw po? Sabi niya, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ano po yun? Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. So sa atin po, sa paglilingkod natin sa Panginoon, maganda na ito po ang maging ating kaisipan. Yung mindset po natin na kaya ka magpapatuloy kasi alam po natin na meron tayong reward. Meron tayong, yung tinutumbok na patutunguhan po natin. At sabi nga po dito, fix your eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kung sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, sa kabila ng ang daming pagsubok po na daraanan natin, andyan yung darating ang time ng panlalamig, ang sabi nga po, sa panahon po, sa mga huling panahon, darating po ang time ng ang pag-ibig ng marami manlalamig. So, mas maganda na lang na sumunod ka sa agos ng mundo, yung kung ano yung sistema, Pero sa atin, dito po, ay kailangan mo daw pong piliin na maging matapat. Amen po, ikaw ang magde-decide. So, para makatapos tayo sa ating takbuhin na kinakaharap, ay kailangan po nating piliin
na maging matapat ka sa kalooban ng Panginoon, maging matapat po tayo dun sa takbuhin natin na ating pong ginugol na kailang makarating ka. Ayun po. So sabi nga dito, may isang example, ano po, sa mga tortured Christian, ano po, yung isang bata na nakapila siya doon kasama yung mga lahat ng Kristiyano nung time na yon ay yung mga Kristiyano ay kumbaga pinasok sila ng mga armadong lalaki at ang sabi doon kung sino ang iihi dito sa Bible na ito ay hindi napapatayin. Ano po alam nyo, yung mga matatanda sa kanya, mas may mga rangko sa simbahan sa kanya, ay sila po ay isa-isang pinapila at papipiliin kung iihi doon ay sila makakaligtas, hindi babarilin. Pero kapag siya ay pinili niya ang kanyang pananampalataya, siya po ay babarilin. Alam po, itong bata na ito, matagal na po itong kwento na akin pong naalala habang pinag-aaralan ko po itong Bible study natin ngayon, ay ito po ay yung bata ay pinili po niyang mag-stand doon sa faith niya, manatiling tapat doon sa kanyang pananampalataya. Hindi po niya tinalikuran yung kanyang pananampalataya sa kabila ng sinasabi ng mga tao sa kanya. Chini-cheer na po siya na ihian mo na, anak, ihian mo na para mabuhay ka, makaligtas ka. Pero pinili po niya ang kanyang pananampalataya. Nanatili po siyang tapat. So, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang sabi nga ng Panginoon ay siyang maliligtas. So, makukuha po natin, kumbaga po, darating ang time na ang Panginoon po ang sasalubong sa atin at ibibigay sa atin ang corona na ito na kumbaga po naghihintay po sa mga tapat sa Panginoon. Amen. So next po dito, sabi niya, most people start the race, few finish it. Number 20 po, sabi niya po dito, runs for God's glory. Ano po? Sabi niya, runs for God's glory, not for personal recognition. Okay po, basahin po natin dito sa 1 Corinthians, sa chapter 10. 1 Corinthians, sa chapter 10, verse 31. Okay, sabi niya po dito, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikakarangal ng Diyos. Okay, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Okay, number 20 po, runs for God's glory, not personal recognition. So, sa atin po, para tayo po ay matapos natin ang ating takbuhin sa paglilingkod po natin sa Panginoon, ay ang kailangan po natin gawin ay more of Him, less of us. Amen. More of Him, less of us. Kailangan, andun po yung attitude natin na ang kapurihan lagi ng Panginoon, ang priority po natin. Ano po, yung minsan sa paglilingkod po natin sa Panginoon, hindi po natin dapat na hangarin yung recognition ng tao, yung appreciation po ng tao, na kumbaga yung mga pagpapagod ko ay hindi man lang ba nila nakita. Ano po, hindi po yun. Kasi sabi nga po dito sa binasa po natin, itong advice sa atin ng Panginoon. Ano po, sabi niya, kung gusto daw po nating matapos ang ating takbuhin, kasi sabi niya, most people start the race. Marami pong nagsisimula, pero hindi nila natatapos. Nagsisimula sa ministry, nagsisimula sa relasyon nila sa Diyos, pero hindi po nila natatapos. Bakit? Sasabi niya dito, number 20, runs for God's glory. Dapat sa pagpapatuloy po natin sa Panginoon, sa paglilingkod natin sa Panginoon, kaya ka naglilingkod kasi hindi glory sa atin or kapakinabangan natin. Sabi nga, ano po may mga tao daw po na nangangaral ng salita ng Diyos ay para sa kanyang sariling kapakinabangan. Yung iba ay para sa, kumbaga po, popularity. Yung iba ay for money. Ano po? Or yung iba ay para sa, kumbaga siya yung authority. Kumbaga siya yung kapangyarihan. Ano po? Siya yung may control. Pero dito, sabi niya, ang advice po sa atin ng Panginoon para matapos natin ang ating takbuhin, runs for God's glory, not personal recognition. So sabi niya dito, anuman ang ginagawa ninyo. Sabi niya, anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. So para matapos po natin ang ating paglilingkod sa Panginoon, itong ministry po natin ay
para sa kapurihan ng Diyos. For example, ito po kagaya ngayon, isang linggo na lang ba? Ilang araw na lang po, camping na. So sa atin, nakita ko po ang isa sa napansin ko po dito sa atin, sa camp natin. Meron po tayong mga staff or yung mga committees, yung iba na staff dyan, po sila kumbaga, sa bahay nila, sila yung prinsesa, prinsipe, sila po yung mga, kumbaga, pinaglilingkuran. At yung iba po sa kanila ay maaring sa kanilang trabaho, sila po yung boss, sila yung pinaglilingkuran. Pero kapag camping, makikita po natin, dahilan sa paglilingkod sa Panginoon, makikita mo sila andon, namumulot po ng yung nasa cleanliness, nasa iba nasa kitchen, at yung iba ay, kumbaga po yung mga bagay na makikita po natin dito, yung kababaan po ng loob. Yung kababaan po ba, na paglilingkod. Nandoon ka kasi naglilingkod ka. Minsan, ito po, kagaya sa atin, sa camp, hindi po nakikita yung nasa backstage. Hindi po nakikita yung mga staff, yung mga tao na kumbaga sila yung parang halige para sa katagumpayan po ng ating camp. Hindi po sila nakikita doon. Pero ito po, hindi hinahabol ng isang Kristiyano ang ma-appreciate siya, yung ma-recognize siya. Bakit? Kasi sabi nga po ng Bible, kapag ang habol mo ay yung palakpak ng tao, ay sabi niya, nakuha mo na yung reward mo. Amen po. Ang habol natin dapat ay yung pong ang Diyos ang makarecognize, makakita ng ginagawa po nating paglilingkod. Amen? Kagaya po ni Job, si Job po ay na-recognize ng Panginoon na nung time na yun, siya na lang ang kumbaga nakita ng Panginoon na kumbaga pleasing sa paningin ng Panginoon. So maganda po, sabi nga ang ma-please natin ay ang Panginoon. Ang makakita sa ginagawa natin ay ang Panginoon. Kasi yung ginagawa po natin ng lihim, ay ang Panginoon po ang siyang maggaganti sa atin. Amen po? So sabi niya dito, ang topic po natin, most people start the race, few finish it. So sa atin po, para matapos natin ang ating takbuhin, itong number 20, sabi niya, runs for God's glory. So sa paglilingkod po natin sa Panginoon, kahit na po, yung mga taga-remo, grabe, kahit wala pong sweldo, glory to God. Kasi payag po yan. Kahit na pagkasabi nga pakisuyuan mo, pumunta sa ganito, sa ganyan, hindi yan hihingi ng pamasahe. Hindi sila magsasabi na bago ako mag-Bible study, ibigyan mo muna ako ng pamasahe. Hindi po ganun. Ang mga naglilingkod sa ating po dito sa Rema, ang ating mga manggagawa, sabi nga, kahit po no allowance, masaya pa rin na maglingkod sa Panginoon. So, ito po ang magandang attitude natin, na dito po, makakatapos tayo sa takbuhin natin. Bakit? Sa atin po, kung gagawin natin itong bagay na ito nga ang advice ng Panginoon. Sabi niya, sa verse 31 ng 1 Corinthians chapter 10, kaya kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, so anuman, sabi niya, gawin ninyo ang lahat sa ikakarangal ng Diyos. So ito yung magandang mindset po natin, ito yung maganda na iisabuhay po natin para ang ating takbuhin, yung paglilingkod po natin sa Panginoon, tayo ay makarating sa ating pong finish line. Walang iba kundi yung kaharap na po natin ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Amen po. Kasi may mga tao na iiwanan nila ang kanilang ministry dahilan sa hinahanap po yung recognition. Hinahanap po nila yung praise ng tao. Pero kung ito po ang magiging attitude natin, yung advice po ng Panginoon dito sa atin, tayo po ay makakatapos sa ating paglilingkod na makikita po natin na dala-dala ng Panginoon. Sabi nga ng Book of Revelation, ingatan mo na walang makaagaw ng sino man, walang makaagaw dun sa crown mo, ang sabi ng Panginoon. Bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon doon, malapit na akong bumalik at dala-dala ko ang reward. Amen. So sa atin yung number 19, receives the crown. Bakit? Sabi niya, eternal reward promises. Andun yung reward ng Panginoon sa ating, pangako ng Panginoon sa atin. Kung ito yung magiging mindset natin, fix your eyes unto Jesus, the finisher and the author and the finisher of our faith, ay makakarating po tayo sa ating patutunguhan, which is, sabi nga, ang citizenship po natin ay ang kalangitan. Amen? So, dapat andun yung, natin
mindset po natin eh. Amen. Para matapos natin tatakbuhin na ito. Para nga po bang yung mga manlalaro. Amen. Yung mga manlalaro, isa lang ang goal nila. Isa lang po ang nasa isip nila. Bago sila sumali sa laro na yon, ang goal nila ay makarating sa finish line. Amen po. Ang goal nila ay makarating doon. Matapos po yun. So, number 21 po. Tingnan po natin dito. Sabi niya, sa 21, sabi niya, runs in obedience. Sabi niya, runs in obedience. Dito po sa verse, basahin po natin sa Deuteronomy. Deuteronomy. Yan, nakakabulo. Sorry. Deuteronomy. Sa chapter, okay po. Kailangan natin 5 po. Deuteronomy chapter 5, verse 33. Okay. So, ito po ang last po natin ngayong hapon na ito. So, bukas may Rhema Pills po ulit. Makinig po tayo, umattend ulit tayo. So, sabi po niya sa number 21, runs in obedience. Okay, sabi niya, Deuteronomy chapter 5, verse 33, mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Sa gayon, mapapanuto kayo at hahaba ang buhay ninyo sa lupaing titirhan ninyo. Okay, ito po advice ulit ng Panginoon para matapos daw po natin ang ating takbuhin. Sabi niya, mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos, sa gayon, mapapanuto kayo at hahaba ang buhay ninyo sa lupaing titirhan ninyo. Okay, ito po sa chapter po na ito. Ito po yung time na sinasabihan na ng Panginoon ang mga tao, yung mga Israelites, kung anong dapat gawin pagdating doon sa Promised Land. Ayan po. So ngayon sa atin po, para matapos po natin yung ating race, sabi niya, runs in obedience. Sabi niya, follows God even when costly. Okay po. Sabi niya dito, maging masunurin tayo sa kalooban ng Diyos. Okay, close po natin dito. Ano po? Sa atin po, dito po sa sa Bible, makikita po natin, meron pong mga pagkakataon dito na yung mga disipulo po, sila ay binabawalan na ng mga tao sa pangangaral. Talaga pong pinapatigil sila sa pangangaral ng salita ng Diyos. At sa pagbabawal po sa kanila, sila po ay ipinapakulong. And yung iba ay hinahagupit. Talaga pong andun yung persecution na para tumigil ka, huminto ka sa iyong ginagawa. So sa atin po, sa takbuhin po natin sa ministry, sa personal na relationship natin sa Panginoon, marami po tayong iba't ibang pagsubok na daraanan. At sabi nga po ang isa sa pinakamahirap na kalaban ay yung sarili mo, yung sariling kagustuhan. Yung ang kalaban mo ay yung sarili mo na ito ang gusto ko pero ito ang gusto ng Diyos. Amen po. So dito sabi niya, maging masunurin daw po tayo sa kalooban ng Diyos. Kung gusto po nating matapos ang ating takbuhin, maging masunurin tayo sa kalooban ng Diyos. Kasi most people start the race, few finish it. Maaring nagsimula ka na nasa tama kang takbuhin, na ito ang kalooban ng Diyos, ito yung pagkatawag mo. Halimbawa, tinawag ka ng Panginoon na ikaw ay full-time, pero dumating ang time na nakita mo na andun yung struggle sa finances, nakita mo yung problema ng family, nakita mo yung problema sa ministry, na ministry mo, dapat suportahan mo rin. Di ba po, kagaya ni Pablo, sabi nga niya, siya po ay tent making, nandun po yung, siya ay nagpa-fundraising din, ano po. So, testing, struggle. Pero ito po ang maganda. Kasi, sa atin po, ang sabi niya dito, sa number 21, runs in obedience, follows God, even when costly. Ayan, sundin po natin ang kalooban ng Diyos kahit na para po bang kumbaga kaya pa ba, makakarating po pa po ba? Ayun. So sa atin, sabi niya, yung pong mga yung mga disciples, ayan, yung pong mga apostol ng Panginoon, itong si Pedro, dito po sa Book of Acts, mababasa po ninyo yun. I-note na lang po natin, dito po sa Book of Acts, sa chapter 5 po yun, buksan ko na nga lang, madaliin lang natin. Chapter 5, sa verse 28-29, ito po, yung time po na ito, sabi niya, mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na yan. Wika
niya. Ngunit tignan ninyo ang inyong ginawa, laganap na sa Jerusalem ang inyong aral, sa ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. So sa atin po, ito yung time na talagang pinapatigil na sila, binibilanggo, nililatigo, ang buhay na nila ang kapalit. Pero ang sabi po dito ni Pablo, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Minsan po, ang isa nga sa pinaka mahirap pong kalaban ay yung sarili natin. Kung susundin mo ba ang kalooban ng Diyos o ang kalooban po natin. So sa atin, para matapos po natin ang takbuhin na ating kinakaharap, ay ang advice po ng Panginoon sa atin, runs in obedience. Obedience sa kalooban ng Panginoon. So meron lang po akong isang gustong ikwento bago po tayo manalangin. Meron pong isang kasali sa Olympics noong pong 1992 kung hindi po ako nagkakamali. Ang pangalan po niya ay Derek Redmond. Ayun po. Derek po yung pangalan niya. So itong tao po na ito, kasali po siya dun sa takbuhan. Yung track and field. Yung race po, yung kung makikita natin yung yung parang oval. Ayun po, ganun. So ngayon, dumating po ang time, nag-start na po ang takbuhan. Okay, pero nung time na tumakbo na po yung lahat, siya tumakbo na rin. Ang nangyari, na-injured po siya. Yung muscle niya sa back ng kanyang legs ay napunit. So isa po yun sa mga injury na natatamo ng mga runner po. So ngayon na nangyari, hindi na po siya makatakbo ng maayos. Pero ang ginawa nitong tao na ito, hirap na hirap siya, ang sakit ng pakiramdam niya. Yung hirap siya kahit sa paglakad, pinilit po niyang magpatuloy. Ngayon, habang siya po ay pinipilit niyang magpatuloy, makarating doon sa finish line, yung mga tao, yung mga kalaban niya nandun na, nakita niya na nandun na. Pero siya, nandun nag-i-struggle. Alam niyo po, yung mga staff, pinipigilan na siya kasi alam nila yung nangyari sa kanya. Kailangan niya na ng medical attention. Kailangan niya na umatras na, tumigil na, okay na. Kumbaga po, tapos na ang labanan, hindi na siya mananalo. Pero ito pong tao na ito, nagpatuloy po siya, gusto niyang matapos yung takbuhin niya. So, nung nakita po yun, nung kanyang tatay na nanonood na nandoon, nagpunta po yung tatay niya, nilapitan siya, at tinulungan po siyang magpatuloy na makarating po doon sa takbuhin niya. Yung mga tao, andun po yung nakita nila na nag-struggle na po ito pong si Derek, pero siya po ay nagpatuloy pa rin sa kanya kasi ang goal, sabi nga nung tatay dun sa mga staff na gustong patigilan na siya, sabi niya, hayaan niyo siya, na sabi niya makarating doon sa finish line na matapos niya yung race niya. Ayun po, yung pong time na yon, doon nakita po yung isang example na tapos na yung takbuhin, pero siya nagpatuloy. Tinapos po niya, pinalakpakan po siya ng mga tao. Bakit? Hindi po siya umatras. So sa ating pong lahat, magpatuloy po tayo sa takbuhin nating kinakaharap sa ministry mo, kahit ano pong hirap ng pinagdaraanan natin. Siyempre, andyan po ang kaaway para tayo hadlangan. Magpatuloy po tayo kasi andyan po ang ating tatay. Ang Diyos na hindi po tayo iwan ng ating tatay na kasama po natin. Nasabi nga niya, humayo kayo sa ating paghayo, ang pangako ng Panginoon, sasamahan tayo. Sa relasyon po natin sa Panginoon, hindi ka nag-iisa. Ang sabi nga ng Panginoon sa Isaiah, hawak niya tayo sa kanyang kanang kamay. So, pagpatuloy po tayong lahat, lakasan mo ang loob mo. So, para makarating po tayo doon sa kaharian ng Panginoon. Amen po, yun ang ating greatest reward. So, magandang hapon po sa bawat isa, manalangin tayo. Amen. Ama, sa pangalan ni Jesus, nataas ko po sa inyo ang bawat isa na naririto. Ang dalangin ko, Panginoon, na patuloy na ikaw po ang magbigay sa amin ng kalakasan at katatagan, maging matapat kami sa paglilingkod sa iyo. Ano man ang pagdaraanan namin, Panginoon, maalala namin ang iyong mga salita, ang pangako mo sa amin, na ikaw ang nagsabi sa amin na kami ay sasamahan mo hanggang sa wakas ng panahon. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa takbuhin namin na ito, ikaw ang aming makakatagpo sa finish line. Ikaw ang naghihintay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa hapon na ito. Purihin ka at dakilain naman sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Manood po ulit tayo bukas sa Rema Pills. And see you po sa summer camp. God bless you po. Tayo po.